Isang sanggol ang nasawi sa gitna ng paglikas mula sa sunog sa Bagong Silang, North Caloocan. Nabitawan siya ng kanyang ina habang lumilikas. Nasa frontline na balitang yan si Justine Ponsalang. Malayo pa lang kita na ang laki ng apoy na lumamon sa ilang bahay sa Barangay 176 sa Bagong Silang, North Caloocan pasado alas 6 kagabi. Mas lalo pa itong lumaki, makalipas lang ang ilang minuto. Oh my gosh! Tumulong na rin sa pag-apula ang ilang residente para hindi na kumalat pa ang apoy. Ilang saglit pa, makikita ng inilalabas ng mga bumbero ang 10 buwang gulang na sanggol mula sa nasusunog na bahay. Ayon sa tiyahin ng biktima, nabitawan ng kanyang ina ang sanggol habang sinusubukan tumalon sa nasusunog nilang bahay. Doon sila sa likod namin dumaan, sa likod ng bahay namin. Tapos, ayun nga doon po, aksidenteng nasabit sa sampay yung baby. Kaya ayun yung sanhi ng pagkabitaw kaya siya nabitawan ng nanay. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival. Ayon sa mga rumesponde, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Pagdating po natin bilang first responder po, malaki na po talaga yung sunog, sir. Kumbaga, kalat na. Yung sa bahay mismo na pinasukan namin, talagang makipot na Tapos yung kailangan talaga hagdan. Inabot ng 1 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Ayon sa mga kaanak ng nasawing sanggol, posibleng nagsimula ang sunog sa isang napabayaang kandila. Dahil nga po sa kandila, yung nagsindi nga po kasi yung pinsan ko sa kwarto nila. Kasi doon po yun madalas nga mangyari, doon madalas magsindi ng kandila pagkagabi tuwing alas 6. Hindi rin namin namalayan na gano'n na nangyari sa kwarto na nasunog. 6 na pamilya ang naapektuhan ng sunog. Inilikas lang muna sila sa covered court ng barangay. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Ponsalang, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.